mga kayangga! Hello. Welcome back to our channel once again. I'm your narrator and your voice actress for this channel, Miss Jem, and my co-voice actor here. Randall. Yes. And as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. What? At ang ating napili ay si... Eto siya. Si J. King Tupac. Sabi niya dito, natatawa ako pag nakikinig ako nito. Kasi una ay ako lang ang addict sa pakikinig. Tapos galit na galit yung partner ko kasi ito yung pampatulog ko. Hanggang pati na rin siya, di na rin makatulog sa gabi kung hindi nakakapakinig ng mga horror story. Dapat kami lang pinapakinggan mo, ha? Hanggang pati na rin, Channel ni oo. Miss Clark. Hanggang pati na rin mga katrabaho niya sa site na ina-addict na rin sa kakapakinig na dati galit na galit sila dahil di daw sila makatulog sa gabi dahil sa ingay. Listening all the way from Biliran Island. Almost 2 years na ako nakikinig sa mga stories ninyo nila Miss Clark. And pasimuna sa pagyayanggaw sa kanila. Ayun. Matagal na siyang listener ni Miss Clark at sa lahat ng Mga channels. Yes. Kasi tayo, ang From Miss Love to Miss Jem, February nilaunch yung channel and then March yata in-upload yung pinaka-first episode natin, no, if I'm not mistaken. Yeah. So ayun, isa siya sa pioneer listeners natin dito sa Miss Jem. Maraming salamat. Ang dami mo pang mayanggaw ha sa pakikinig. Oo, ikaw ang tunay na Ayun. kayanggaw. Recruiter. So ayun, maraming salamat sa patuloy na suporta. At ito na nga, wag na nating patagalin pa. Yan, Sabay-sabay nang kumapit at humandang kilikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! Magandang araw mga kayanggaw. May hilig din ba kayo sa mangga? Tipong kakabanggit pa lang ay naglalaway na kayo. Ang kwento ko kasi ay tungkol sa pagtitinda ng mahiwagang manggaraw. Paano nga bang naging mahiwaga? Para lubos ninyong maunawaan, ang karanasan kong ito ay nangyari pa noong late 90s. Nang mga panahon na yon, hindi pa talaga sikat ang mangga na galing sa aming probinsya. Pero kahit magkaganon, masasabi kong masarap naman talaga ang mga ito. Ang sabi nila, dahil daw yon sa klase ng lupa na meron kami rito. Tawagin niyo na lang po akong Didoy at ito ang aking kwento. O sige na, ikarga nyo na yung mga kaing na yan. Hapon na kailangan pa nating maabutan yung huling trip ng bangka. Ay nako, patawid yun ng syudad. Hintayin lang tong deliver natin tapos lalarga na yun. Nasaan na ba si Tay Ipong? Ay nako, pambihira naman kung kailan nagmamadali na tayo. Ay kayo dyan, nakita nyo ba si Tay Ipong? Ay, Sir Didoy, pasensya na. Natagalan ako sa bayan at mali yung halaga na isinulat ni Mr. Jet sa cheque niya. Pinagawan ko pa ulit ng bago doon sa sekretarya niya, kaya... Ay nako, Tay Ipong talaga kayo nang bahala sa mga natitirang mangga dito ha. Ibenta mo na lang ng mura, lalo na yung mga maliliit. Sir, meron sanang bibili nito para gawing dried mango. 2 kaing ang kukunin. Hindi tama pala. Alam mo naman ang presyohan natin dito, di ba? O sige, basta hindi lugi ang bigay mo ha. Saka ipatignan mo na rin yung mga mangga na may sugat. Yung hindi pa naman bulok. Baka mapakinabangan pa yun, ibigay mo na rin. Talaga, sir? Tsak, matutuwa yung mag-inang yun. Sige po. Tay Ipong, biyahe na kami ha. Mag-ingat kayo sa biyahe, sir, ha? Huwag kayo mag-alala. Ang paborito niyong sinigang na bangus sa mangga ang uulamin natin mamaya. Bagong hango ni dyan ang bangus na isasahog ko. Lumarga na nga ang truck. Nakahinga ako ng maluwag at napapikit. Malayo pang matapos ang trabaho pero ayos lang. Pagpapabunga ng mangga ang pinagkakakitaan ko. Minana pa iyon ng papa ko sa lolo ko hanggang sa iniwan niya nga ito sa akin. Hindi naman ganon kalawak ang manggahan namin pero sobra na yon para mabuhay ako ng maayos. Hindi man ako mahilig sa marangyang pamumuhay, sinisigurado ko naman na may ipon ako at pantustos kung sakaling bumuo na ako ng pamilya. Yon ang pinapangarap ko. Inabot din ng 3 oras ang biyahe namin paroon at pabalik. Kasama na ron ang pagdiskarga at pagkarga ng mga mangga.
Kaya lagpas 9:00 na nang makabalik kami sa bahay. At dahil sa sobrang pagod, dumiretso na ako ng tulog. Madaling araw naman nang magising ako. Ano sir? Pinaghain ko na kayo ng almusal niyan. Hindi kasi kayo nakapaghapunan kagabi, kaya ininit ko na lang ang ulam. Mamaya na ako kakain, Tay Ipong. Parang hindi pa naman ako gutom eh. Mango juice na lang kaya. May hinog ba tayong mangga dyan? Ay, oo naman sir, pero tayo pa mawawala ng mangga ngayon. Ibang klase talagang bata ka, no? Di ka nagsasawa sa mangga buong buhay mo. Pinagtatawanan mo pa nga noon na sinabi ng papa mo pinaglihi ka sa mangga. Kaya nga po naalala ko yun. Buti na lang, hindi maasim ang ugali ko, no? Nasa palagay nyo, Tay. Ay, nakong bata ka. Lagi mo na lang yung sinasabing pag alam mo na itatanong ko na naman kung kailan ka mag-aasawa, ano? Pero, ba't ba kasi ang ilap mo sa mga babae? Yung iba nga dyan, halos di na mabuhay ang sarili, pero ang lalakas ng loob manligaw. Lalo na kapag kalasing. Sabihin na lang natin, hindi ko pa nahanap yung babae magpapatibok ng puso ko, Tay. Bakit ba? Pati na ba ang puso mo ngayon at di na tumitibok? Nako, alam ko na. Ang mabuti pa, ikaw na lang yung mag-deliver ng 2 kaing ng mangga sa bibili ni Marta. Alam mo ba, may anak yun, oo. Talaga. Hindi ko pa nakikita ang itsura nun. Sa ilat siya ng mukha ng nanay niya. Naku, posibleng hindi maganda yon. Talaga, lo? Baka naman puro ganda lang yun. Ayoko nang ganun. Ay, naku, hindi. Kita ko naman kay Marta, masipag siya at hindi maarte. Kaya malamang ganun din ang anak nun. Wala namang kasamang lalaki yun sa bahay nila. Pero ayun, siguro sanay mag-isa. Ito yung unang beses na may inirereto kayo sa akin, Tay, ha? Sige nga. Subukan kong bisitahin. Teka, sabay di-deliver yung order nila. Sinabi niya nga sa akin ang lugar. Malapit na yon sa bayan, pero hindi pa yon gaanong matao. Katunayan ay mapuno pa nga sa tabi nun. Ang sa kabilang bahagi ng kalsada ang naipalinis na noong nakaraan pa. Mukhang may magpapatayo na rin ang kung ano doon. Maaga ako naghanda. Magaan ang pakiramdam ko at pasipol-sipol pa ako nang dumating ang kaibigan kong si Ryan. Naku, buti ka pa, Tol. Ang ganda ng araw mo. Ako, kamusta naman kaya? Sira? Bakit na nangyari sa'yo at gusto mong kamustahin kita kagabi? Hindi. Inalis ko naman na sa utak ko, Tol. Kaya lang, iba pa rin talaga pag nakita mo yung tao sa personal, no? Hindi ka makatulog na maayos. Ano sinasabi mo? Diretsuhin mo na nga lang ako. May lakad pa ako ngayon. Pasan ka ba niyan, ha? Sama mo naman ako para maaliw ako. Baka kahit sa biyahe, makaidlip man lang ako, makalibot ng saglit. Teka nga lang, ano ba kasi yung nangyari, ha? Yung mata mo, ang lalim. Nagpuyat ka ba? Tol, ano kasi? May nakitang katawan doon sa may talahiban malapit sa bahay. Ulang-ulo yung bangkay, Tol. Ano? Teka, huwag mong sabihin may nagamok doon banda sa inyo, kaya may namatay. Wala, Tol. Simula nung tag-araw, wala nang nag-aamok sa amin kasi naninita na nga tong sikap ng mga umiinom sa gabi. At saka yung naglalasing at nagmamaoy. Saka payapa na dun kada gabi, no? Alam mo naman yun eh. Kung ganun, ibig sabihin hindi tagaroon yung bangkay. Yun nga rin yung iniisip namin, lalo na yung mga nakakita. Kanina nung pumunta lang ako, nandun pa yung bangkay. Baka wala pa nagsusumbong sa pulis. Teka, sumama ka na lang sa akin ngayon. May deliver ako dun malapit sa bayan. Tapos pagbalik natin, tignan natin yung sinasabi mong bangkay kung nandun pa, ha? Pag walang kumuha, pumunta tayo ng presinto. Tayo na mag-report. Mama nga sa akin si Ryan. Pagdating sa lugar ng pagdedeliveran ng mangga, isang babaeng halatang bata pa ang humarap sa amin. Inisip ko na noon na siya yung anak ni Marta na sinasabi ni Tay Ipong. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko na biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Maganda ka pa sa umaga. Hindi, ano ang ibig ko sabihin? Magandang umaga, miss. Anong pangalan mo? Ako si Lily. Magandang umaga rin sa'yo, ah.
bibili na pala kayo kaagad. Naku, pasensya na ha. Wala pa kasi kaming stock ng dried mangoes ngayon eh. Naubusan kasi kami, naghihintay pa kami ng delivery. Naku miss, hindi. Sorry, Lily pala no. Bali, kami yung magdi-deliver ng order nyo kay Tay Ipong. Sino ba si Marta? Ah, Marta. Nanay ko yun. Siya yung tinutukoy mo. Ah, Hindi kasi ako yung nakapag-transaction sa inyo eh. At teka lang ha, nasa banyo lang siya eh. Sige, Pero sige. lalabas na rin yun. Kuko na sige. muna dyan. Nga pala, Didoy nga pala. Ito si Ryan, kaibigan ko. Ah, hello. Ah, Sige, upo muna kayo, Didoy, Ryan. Teka lang ha, pupuntahan ko lang si nanay. pambihira naman to. Alam ko mabantot yung palayaw ko, pero pag siya yung nagbanggit, parang ang ganda-ganda pakinggan. Uy, tol, ano ka ba? Putulong ka ba ng dila? Sumagot ka naman. Ano ulit yung tanong mo, tol? Bihira ka naman, dami kong nilitanya dito, di ka pala nakikinig. Ano, iniisip mo pa rin ba yung bangkay na nakita mo? Oo eh. Alam mo kasi tol, narinig ko dun sa mga kasamahan kong nakakita ng bangkay na posibleng babae raw yung may gawa ng krimen. Babae? Ano naman ngayon? Huwag mo sabihin. Uy, huwag naman kayo nakakaya kay Lily. Ba't mo naman siya pag-iisipan ng ganyan? Ay nako, mga iho. Pasensya na't naghintay pa kayo ha. Hindi ko naman nakalain na maaga pala kayo magde-deliver ng mangga eh. Puyat kasi ako kagabi. Isa pa, si Ipong ang inaasahan ko at hindi ang mga gawapong binata patulad ninyo. Daya ano po kasi kami po yung personal na nag-deliver nito, Aling Marta. Kasi Oh. interesado po kami na makita kung paano nyo ginagawa yung dried mangoes. Oo. Di ba Ryan, tol? Oo, tama, ganun nga. Oo. Ay, kung gano'n gusto nyo palang makita kung paano namin binibilan. Sige. Pero mga iho, ipapakausap ko lang na sana doon nyo na ihatid yung mga kaing ng mga mangga para hindi na kami mahirapang magbuhat ng anak ko ha. Wala pa kasi kaming makuhang lalaking taga-buhat na tutulong sa amin eh. May napakabibigat ng mga yan. Di, sige, wala pong problema, Aling Marta. Madali lang po sa amin yan dalawang kain. Ano tol, uy, ako tingnan natin. Sige tol. Buti pa nga. Para madali na tayo matapos dito. Yung usapan natin dadaan tayo dun. Nakukonsensya na ako na hindi ko kagad ni-report sa pulis yung nakita ko eh. Naku, pambihira ka naman Sinama pa kita rito para kahit papano tumagal ako rito at hindi kami magkailangan ni Lily. Ngayon mo lang naman siya nakita. Interesado ko na kagad. Porkit maganda no? Saan na in love at first sight ako Ano ba? Baka mamaya, na-hypnotize mo ka lang pala tol. Mas malala pa, nagayuma ka niya. Uy, hindi obra sa akin yun Binaba muna namin ang dalawang kaing sa truck. Pagkatapos, isa-isang ipinasok sa hindi ko masasabing bahay, kundi para lang silong ng mga estante at mesa. Pero hindi namin iniwan doon ang mga kaing, kundi sa isa pang silong sa likod na may karugtong ng bahay. Sa pagitan ng dalawang istruktura na yon, ang hindi kalakihang espasyo na may mga bilaran. Pero hindi iyon direktang nasisikatan ng araw dahil may screen na bubong. At ng mga oras na yon, walang nakabilad kahit isang piraso ng mangga. Lily anak, ngayong nandito na yung mga mangga umpisahan mo na magbalat ha. Sige po Nay, ihanda ko na po yung mga gagamitin ko. Magbabalat na po ba kayo ng mangga, Aling Marta? Kaso, hindi pa ho ito hinog yung mga dala namin Siguro mga 4 hanggang 1 linggo pa tuluyang may hinog yung mga yan. Ay nako iho, hindi naman kasi hinog na mangga ang pinapatuyo namin dito, kundi mga hilaw. Hilaw po? Oo. Ano yun? Nilalagyan niyo po ba ng asukal yun para tumamis? Kasi sobrang asim ng hilaw ng mangga, di ba? Maisip ko pa nga lang, nangingilo na ako. Ibehin nyo kami, iho. Ay nga pala, sandali lang ha. Kukunin ko lang yung bayad ko. Sige po. Sana ba yun? Ayan. Eto na ha. Naku maraming salamat talaga at nabigyan nyo kami ng supply ng mangga. Ang sabi pa naman kasi ni Ipong, lagi raw kayong bulto kung magbenta kasi. Bali yung mga natitirang hindi pasado sa standard namin, yung dinadala namin, Aling Marta. Ayos lang naman daw yun, sabi sa inyo ni Tatay Ipong At saka pati yung mga may basag, pero hindi naman talaga totaling sira. Dinadagdag ko na rin dito sa dala namin.
Baka mapakinabangan nyo pa po eh. Ay naku maraming salamat naman pala kung ganon. Malaking bagay yun, iho. Kung alam mo lang, naku. Uy, tol. Mahaba ni leg mo. Napaghahalataan ka naman. Magpaalam na tayo, huy. Ay teka, si Lily ba ang inahanap mo, iho? Ay naku pasensya ka na. Kapag nakapag-umpisa na yan sa pagtatrabaho, ay naku, hindi mo na maiistorbo ang isang yun. Mabuti pa, bumalik kayo sa susunod na araw. Itaon nyo na pahapon na para hindi na kami ganong abala rito, ha? Mga 3 araw mula ngayon. Siguradong may mapapatuyo na kaming mangganon. Papatikim na rin namin sa inyo, ha? Sige po, sige po. Babalik kami dito, Aling Marta. Na, sige. Gusto ko pong matikman yung gawa ninyo. Mhm. Mahilig po kasi ako sa mangga. Lalo na ho, sa maasim. Sisinungaling ka pa. Sinigang na mangga lang naman ang kaya mong maasim, di ba? Visit ka talaga. Sige po, Aling Marta. Baka nakaka-istorbo na po kami. Pakisabi na lang kay Lily, umalis na kami. At Sige. babalik kami kapag may bagong patuyo na po kayong mangga. Sige. Panay pa ang lingon ko kahit na malapit na kami sa truck. Tinamaan yata talaga ako kay Lily kahit unang kita ko pa lang sa kanya. At alam ko na hindi ko na itago yon. Wala naman talaga akong balak na itago kasi. Katulad ng napag-usapan namin ni Ryan, dinaanan namin yung lugar kung saan nakakita siya ng pugot na ulo na bangkay. May pagka-detective din kasi ang kaibigan kong yon. Yun nga lang, matatakoting detective. Ako naman, sanay makipag-usap sa mga tao, lalo na pagdating sa negosyo. Buti naman, kinuha na nila. Baka mamaya bumaho pa yung bangkay na yun kapag tumagal eh. Kaya alam, panigurado, gagawin na namang panakot yun sa lugar na to. Ayan, tatapang naman kasi ng mga taga sa inyo dito, tol. Ayan tuloy, baka sinusubok kung hanggang saan talaga yung tapang ninyo. Kung hindi multo, Santel mo ang magpapakita. Baka naman sa susunod, aswang na yan. Ay, naku, tigilan mo nga ako Candido. Nagtatawanan mo ako ngayon eh. Alam mo, ganyan ka kasi may pinopormahan ka. Sabihin mo, tinamaan ka na rin sa Lily na yun oh. Wala tol. Bullseye yata yung tama ako. Sapul na sapul yung nananahimik kong puso eh. Corny na ito. Hindi nga naman ako mahilig sa babae. Pihikan talaga ako kung tutuusin. Pero alam ko sa sarili ko na kapag nagseryoso na ako, yun na talaga yun. Natapos ang araw ko na nag-aabang na ako na makapunta ulit kina Lily. Nahalata rin ni Tay Ipong ang sigla ko, kaya naman inusisa niya ako. Aba, mukhang hindi ka nahawaan ng problema ni Ryan, sir. May kinalaman ba to sa anak ni Marta? Naipong talaga oh. Kahit kailan hindi ako makakapagtago ng sikreto sa inyo. Abay, bakit ka naman magtatago ng sekreto sa akin, sir? Kung nung sanggol ka pa lang kitang-kita ko ng lahat ng katawan mo, hubot-hubad. Kaya aminin mo na sa akin. Nabisita mo ba ng mabuti o talaga? Masyado pang maaga tay, para magsaya. Sa ngayon kakalmahan ko lang muna siguro. Pero huwag kayong mag-alala. Pagbalik ko ron sa Makalawa, tsaka ko na may magandang balita na ako sa inyo. Ay nako, sir. Ako yata ang di makakatulog sa kilig niya. Naku, Taipong. Di sana dati pa kayo ganyan. Malay nyo, nakapag-asawa kayo ng iba, di ba? Ay nako, masaya na akong kinikilig sa kwento ng iba. Hayaan mo na yung akin. Hindi na iba ang turing ko kay Tay Ipong. Mula sa lolo ko hanggang kay Papa at sa akin, hindi pa rin siya nagbabago. Patuloy siya sa pagtatrabaho sa amin. Kaya naman hanga ako sa loyalty niya sa aming pamilya. Pati na rin sa mga suwestyon niya tuwing nagdedesisyon ako. At nang sumapit nga ang araw ng pagpunta ko ulit kina Lily, eksaktong 4:00 ng hapon ay umalis ako. Yayayain ko sana si Ryan, pero nagdahilan siya na may lakad siya. Kahit alam ko naman ang totoo, umiiwas siya sa mag-ina. Ayaw lang niyang aminin sa akin. Alam ko naman na nag-iingat lang siya, pero ako, hindi ko na mapigilang magkagusto ng tuluyan kay Lily. Yung tipong parang may humihila talaga sa akin na gustuhin at puntahan siya. Ay nako naman, Didoy iho. Parang ipinamimigay mo na lang tong mga mangga mo ah. Halos kalahating kaing din to.
Aba, Wala po yan, Aling Marta. Kita nyo naman, ang liliit lang naman yan. Pero magulang na po yan at saka manibalang na po yung isa. Oo, yun. Isang kaing na po yun. ay, aba naman napakaswerte naman pala namin na nakilala ka, ano? Napaka mapagbigay mo palang tao. Halika nga rito sa likod. Tara, patapos na si Lily sa pagbilad ng mga natitira naming Sige mangga. po, sige po. Opo. Itong dala mo naman, bukas na namin to babalatan at ibibilad. Nagbibilad pa rin po ba kayo kahit pahapon na? Di papangit po yung mga mangga dahil nahamugan. Sabi ko nga sa'yo nung unang punta mo rito, di ba? Iba ang proseso namin ng pagpapatuyo rito. Oh, ayan na pala si Lily eh. Dito mo na lang ilagay sa gilid yung dala mo, ha? Lapitan mo na siya, sige na. Sige po. Bumuntong hininga muna ako. Inayos ang kwelyo ng suot kong polo shirt, saka medyo nanginginig na lumapit sa kanya. Lily. Hello. Kumusta ka? Oh, Tidoy, ikaw pala yan. Ayos naman ako rito. Parang laro nga lang tong trabaho ko eh. Kaya lang medyo marami kasi ngayon kaya kailangan namin mag-imbak. Ayun, sinasamantala namin na panahon ng mangga at hindi masyadong mahal yung presyo. Pasensya ka na, mukhang busy ka pala, no? Pero may tutulong ba ako? Talaga? Gusto mong tumulong? Oo. Alam mo, para saan pa nagpunta ako rito kung tutungha nga lang din naman ako sa'yo, di ba? Sa bagay. Pero sigurado ka ha? Ang totoo kasi niyan, kailangan talaga namin ni nanay ng lalaki dito eh. Halika, may papakita ko sa'yo. Sige, tara. Nginitian pa niya ako, kaya lumabas ang pantay-pantay niyang mga ngipin na parang kumukuti-kutitap sa sobrang kaputian. Pakiramdam ko tuloy, nakakita ako ng diwata sa lupa. Oh, Tidoy. Uy, ano nangyari sa'yo? Natulala ka na dyan. Bakit? Sorry. Nagbago na bang isip mo, ha? Nagbago? Hindi. Ano kasi, ang ganda mo lang kasi talaga. Maniwala naman ako sa'yo. Tsak na sa estado ng buhay mo, hindi imposibleng walang maganda ka nakikita, no? Kaya tong itsura ko, naku, napaka-ordinaryo na lang nito sa paningin mo. Hindi ordinaryo ang katulad mo, Lily. Ang ibig ko sabihin, hindi ka lang maganda sa panlabas, pati yung kalooban mo, maganda rin. Ha? Paano mo naman nasabi ka agad yan? 2 beses pa nga lang tayo nakikita eh. Naku, alam mo mabuti pa, buhati mo na lang tong banga na to. Para mahimasmasan ka nga dyan. Napakabilis mo masyado eh. Hindi, ano kasi, ayoko na kasi magpatumpik-tumpik pa. Akin na nga yan. Eto, kakatulad ng bangang to. Yakang-yaka to. Ang bigat nito. Teka, ano bang laman nito? Mga tubig ulan na inimbak namin ni nanay. Ano, kaya mo ba talaga? Inapakarami kasi niyan dito eh. Siguro mga 10 ganyang kalaki. Wala kasi kaming drum na panalo sa tubig ulan eh, kaya dyan lang namin nilalagay. Hindi, sige, okay lang. Ako nang bahala sa lahat ng mga yan, ha? Ito na muna, ha? Yeah! Isa pa lang ang nabuhat kong banga, pero pakiramdam ko, naubos na kaagad ang lakas ko ng mga oras na yon. Hindi biro ang bigat nun at babasagin pa. Pero hindi ako pwedeng magpahalatang nahihirapan, lalong nakakahiya. Napalunok na lamang ako nang habang tumatagal na ang pagbubuhat ko, parang may narinig akong kung anong bumangga sa banga na nasa loob. Tubig lang kaya yung laman ng bangang to? Ba't parang may tumutunog sa loob? Masilip ko nga. Mukha naman pinamamahaya na to nung palaka. Hindi man lang alam ni Lily. Dito ka nga muna. Iya! Teka, ang lapit naman ang pagkakatali nito. Oh, Didoy. Ano, pagod ka na yata eh. Magpahinga ka na muna ha. Hindi, nagpahinga lang ako ng konti. Teka, tanong ko lang. Tubig lang ba talaga yung laman ng mga to? Bakit parang may naririnig akong anong bumabangga dito sa loob eh? Ano yan?
Mga uling na nilalagay namin ni nanay. Ah, Oo, tama. Huling nga. Di ba yung uling ginagamit pampawala ng amoy? Yung iba parang ginagamit na lang filter. Kaya, ayun. oo, alam ko yun. Ginagawa ni Tay Ipong yun dun sa balon namin. Minsan kasi lumalabo yung tubig tapos nangangamoy malansa. Sabi niya sa lupa daw yun eh. Ayos din pala yung panlinis ng tubig ulan, no? Oo. Magandang panglinis talaga ng tubig yung uling. Yung tubig ulan kasi, minsan nasasamahan ng alikabok na galing dun sa screen. Kaya ayun, medyo lumalabo rin saka nag-iiba yung amoy ko pa minsan. Oo nga. Ganun pala yun, no? Tara, magpahinga ka na muna ha. Doon tayo sa may pahingahan ko. Sige. Pasensya ka na dito sa bahay namin ha. Medyo parang hindi ayos yung pagkakagawa mag-iisang buwan pa lang kasi kaming lumipat dito. Uy, ayos lang naman tong sa inyo Presko nga dito Ayos ka dyan. Mukha nga raw tong trend, sabi ng iba. Paano kasi dugtong-dugtong? Tingnan mo Grabe naman. naman yun Ang mahalaga may natitirahan, di ba? At saka yung sa inyong lupa, yun ang pinakamaganda. Pasasaan din ba at makakapagpatayo kayo ng bahay na maayos? Masipag naman kayo ni Aling Marta Ay, sana nga. Alam mo, Didoy, bakit parang pakiramdam ko matagal na tayong magkakilala? Uy. Oo nga, Di nga. seryoso. Parang ang bilis mong makagaanan ng loob. Baka naman, baka binibiro mo lang ako niyan Hindi Totoo lang yung sinasabi ko. Aaminin ko, hindi talaga ako madaling magtiwala sa mga lalaki. Lalo na sa mga tulad mo na medyo mataas yung estado sa buhay. Grabe ka naman. Tapos, may itsura ka pa. Ordinaryong tao lang naman ako, Lily. Pero, sa totoo lang hindi ka ba sa akin naiilang o naaalibadbaran? Baka kasi busy ka, tapos ako, Aling Marta, kayo po pala. Ay nako, ikaw talaga, Lily ha. Pinapagod mo yung tao. Tapos hindi mo man lang binigyan kahit maiinom. Ay, nako. Ang bihira ka talaga, oo. Nako, Didoy, pasensya na ha. Ay, Eto, purong pineapple juice yan. Salamat po. Nako, Salamat, magugustuhan salamat. mo yan. Nagsawa na kasi kami sa mangga. Kaya yan naman ang iniinom namin dito. Sige, Didoy, tikman mo yung juice na gawa ni nanay. Purong pulot-pukyutan pa ang asukal niyan, kaya mas masustansya yan. nako. At may kukunin lang ako saglit ha. Sige. Ay, salamat po dito sa Diyos, Aling Marta. Ay, walang Mahilig ano. pala kayo sa prutas mag-ina, no? Tinawanan niya lang ako. Hindi naman na ako nagdalawang isip na inumin ang binigay niya. Uhaw na uhaw din naman kasi ako sa mga oras na yon. Pero medyo nagpigil ako sa huling lagok dahil nahagip ko siya sa gilid ng mga mata ko. Titig na titig siya sa akin. Naging kabado tuloy ako at nasamit. Didoy, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo nasobrahan lang ako ng inom nitong juice. Hindi, masarap masarap to. Ay nako, ikaw naman kasi anak Pinagod mo kakabuhat yung tao. Pambira ka talaga na uhaw tuloy. Ay, pasensya ka na ha. Ito na nga pala yung pinatuyong mangga namin. Tikman mo na rin para malaman mo yung lasa. Teka. Yan na ba yung mangga na binili niyo sa akin? Oo, yan nga yun. Ang ganda kasi ng klase ng mangga nyo Halatang hindi pinilit pitasin ng maaga. May pagkamaliit nga lang. Napalunok ako at dumampot ng isang piraso. Parang naiipon na ang laway ko sa loob ng bibig ko ng mga oras na yon. Medyo nakaramdam na rin ako ng ngilo, pero pinigil ko lang na mapangiwi. Mapapasubo na naman ako pero ganun talaga siguro. Minsan, kahit para ka ng tanga dahil gusto mong magustuhan ka rin ng taong gusto mo, gagawin mo ang lahat ng bagay na makapagpapasaya sa kanya. Naku naman, Didoy, iho. Huwag mo nang piliting tikman kung ayaw mo, ha? Hindi naman ako magagalit. Hindi po. Titikman ko po ito. Manipis lang naman. At sumubo nga ako ng isang piraso noon. Paglapat pa lang ng mangga sa dila ko, natigilan na ako. Kumakain naman ako ng hilaw na mangga, lalo na nung teenager pa lang ako. Alam kong napakaasim noon. Nakakangilo at nakakapaglaway ng husto kapag hinunguya.
Pero ang natikman ko, kakaiba. Para akong nakuryente. At imbis na manginig, naparalisa yata hindi lang ang katawan ko, kundi pati ang utak ko. Nandilat ang mga mata ko at gusto kong iluwa ang nasa bibig ko. Pero iba ang naririnig ko na parang may bumubulong. Kuyain mo na, Titoy. Masarap yan. Kuyain mo, ha? Sige na, iho. Kuyain mo na. Kayang-kaya mo yan. Ang sarap nito ha. Maasim siya na medyo may anghang na nakakagana. Isa pa nga. Hindi ko alam kung paanong nangyari yon. Pero nagustuhan ko ang lasa ng manggang hilaw na pinatuyo. Unang beses kong makatikim noon at hindi ako nagsisi na tinikman ko. Kaya naman naparami ako ng kain. Pasensya na, napasarap po ako ng kain. Pasensya na talaga. Di ganito na lang. Magdadala na lang po ulit ako ng mangga pagbalik ko ha. Ay sige, salamat ha. Magdala ka na rin yan pag uwi mo ha. Gustong gusto mo eh. Sa dami ng dinala mong mangga kanina, wala pa sa kalahati nun ang nakain mo ngayon. Nay, ito na po. Naglaan na ako ng para kay Didoy. Didoy sana wag kang magsawang kumain yan ha. At kapag gusto mo pa, sabihan mo lang kami. Sige. Ay nako, pambihira. Ano ba yon? Lakas naman ng busina nun. Teka lang ha. Titingnan ko lang kung sino man yung nakakaasar na yun. Maiwan ko muna kayo ha. Sandali, teka lang ha. Medyo nawili yata akong kakapahinga. Hindi ko pa pala tapos sakutin yung mga banga na binili mo sa akin. Ano ka ba? Wag na dito eh. Tumayo na ako noon pero bigla niyang inabot ang kamay ko. Napalunok tuloy ako nang maramdaman ko ang pagdampi ng mga palad namin. Mabilis ang pangyayari. Pero bago ko pa man maisip kung ano ang susunod na gagawin, bumalik na si Aling Marta. Ay, Lili anak, bilisan ninyo. Kailangan makita niyo to. Nakakagulat naman talaga to, pambihira. Ay, ano po ba yun, Nay? Para naman po kayo nakakita ng multo dyan. Anak, hindi naman sa multo. Hindi ko lang inaasahan kasi. Ayan, tingnan nyo. 3 malalaking truck na riyan. At napakaraming kalalakihan. Baka naman po may gagawin lang po dyan, Aling Marta. Ay, si nanay talaga. Akala ko naman kung ano. Para namang di kayo nakakita ng mga yan sa mga construction site. Akala ko na po talaga kung ano na nakita nyo eh. Kasi naman anak, di ba? Kung kailan nandito tayo, saka naman magpapatayo dyan ng kung ano. Ano ba naman yun? Oo nga, no. Ganun po talaga kapag umuunlad yung lugar, di ba? Siyempre, dadami yung mga tindahan, pati yung mga tao. Ayaw niyo po ba nun? Marami na tayong pwedeng maging customer. Ay, naku, ewan ko ba anak. Pero napakabigat ang pakiramdam ko sa pagdating ng mga yan. Ay, Aling Marta, ayos lang po ba talaga kayo? Parang nag-iba po yung mood ninyo eh. Parang namumutla na kayo. nay naman eh. Ayan na naman po kayo. Huwag niyo po kasing hinahayaan kung saan-saan napupunta yung utak ninyo. Ay, hindi ko alam. Teka, baka kailangan niyang madala sa ospital, Lily. Ay, hindi na Didoy. Ganito lang talaga si nanay kapag nasobrahan ng pagkasabik o di kaya sobrang lungkot. Sigurado kayo ha. May sasakyan Alam mo, naman. mabuti pa. Ah? Umuwi ka na lang muna sa inyo, ha? Ganon? Kasi dumidilim na rin eh. Hayaan mo, sa susunod, iimbitahan ka namin na maghapunan dito, ha? Sige. Basta, Aling Marta, ayos lang po talaga kayo ha. Ay, oo, iho. Ayos naman. Medyo nabwisit lang ako sa nakita ko at kailangan ko lang siguro magpahinga. Pero salamat talaga sa tulong mo at sa pag-aalala, ha? Lalo na sa kabaitan mong pinapakita sa amin. Wala po yun, Aling Marta. Sige po, alis na po ako ha. Sige, ingat ka. Ingat ka, Didoy, ha? Ninitian niya pa ako. Maluwang ng ngiti naman ang ginanti ko. Umuwi ako ng gabing yon na hindi nawala ang ngiti sa mga labi ko. Todo kansyaw naman sa akin si Tay Ipong nang ikwento ko sa kanya ang ginawa ko kina Lily. Pinilit ko rin siyang tikman ng dried mango pero hindi niya ginawa. Takot daw siyang masira ang tiyan niya lalo at gabi na. Masyado akong naging abala ng mga sumunod na araw. Sunod-sunod din kasi ang pag-ani ng mga mangga. Hanggang sa may hindi ako inaasahang bisita. Nasa balkonahe ako ng silid ko
na nasa ikalawang palapag ng bahay ng mga oras na yon at nagpapahinga. Pero dinig na dinig ko ang usapan nila sa baba. Pangipong, ano? Dito pa rin pala talaga kayo nagtatrabaho sa manggahan, ano? Ay, Kanor, ay pabira, ikaw pala yan. Ngayon ka lang ulit nakabisita, ano? At mukhang mas bigati ka na kaysa sa dati. Ano bang pinagkakabalahan mo ngayon? Ay, naku, Mangipong, isa na akong PA ngayon. Yung personal assistant na sinasabi nila. Alam mo ba yun? Ay, grabe ka ba talaga, oy? Kaya pala pormado ka. Pero anong sadya mo din eh? Ano pa nga ba yung sinadya ko dito? Di, mangga. Teka. Ikaw lang ba yung nandito? Si Boss Diego. Si Didoy. Nasaan na? Di ba siya yung sumusunod sa yapak ng ama niya? Sayang naman kung ganun. Nasa Maynila na si Boss Diego Kanor. Si Didoy na ngayon ang namamahala pero nagpapahinga na siya sa taas. Ayaw na maabala. Ano bang atin? Ay naku, Kanor na ba? Matagal ka pa ba dyan? Parang bibili lang ng manggay, napakatagal. Bossing. Ikaw pala yan. Gising ka na pala. Nangangamusta lang ako rito at may kakilala lang ako dito. Bahagya akong bumangon mula sa pagkakasandig sa tumba-tumba. Sapat na para makita ko sila sa baba. Nakilala ko kaagad si Mang Kanor at may pinakilala siyang babae na pinakilala niya sa pangalang Gladys. Nakasuot siya ng walang manggas na itim na bestida. May kaunting strap lang yon na sapat na para wag tuluyang mahubad ang damit sa bahaging dibdib. Halatang malambot ang medyo makintab na tela at hapit na hapit sa katawan nito. Hindi ko maintindihan kung bakit pakiramdam ko nun. Pinanlamigan ako. Yung tipong gusto kong pumasok sa loob ng bahay para magtago. Pero parang hindi naman ako takot. Dried mangoes kasi yung magiging business ko. High-tech yung mga kagamitan tapos mabilis pa yung paggawa namin. Kaya ayun, kailangan ko kaagad ng 100 kilo. Yung hinog na mangga ha. Ano, mabibigyan mo ba ako nun? Ay, nako ma. Hilaw na manggayo, binibinta namin. At hindi hinog. Ikaw naman ka doon. Di mo yata sinabihan si ma'am kung anong meron dito. Ay, naku, sinabihan ko nga siya, Mangipong. Ang ibig sabihin niya, pahinugin niyo muna yung mga mangga bago niya bilhin. Kailan ba kami nagbenta ng ganon? Naku, malabong mangyari ang gusto mo. So, wala kayong mabibigay sa amin? Ay, ano ba naman to, Kanor? Akala ko ba walang magiging problema sa mangga ha? Kakainis ka ha? Ma'am, ganito na lang. Kausapin ko na muna yung amo ko at saka ko sasabihin sa inyo. Talaga ha? Gagawa mo ng paraan yung gusto ko? Oo, ma'am. Gagawan ko ng paraan yan. Sabihan nyo lang ako kung saan kayo pwedeng makita at pupunta ako kagad oras na makausap ko si boss. Nasaan ba kasi si Didoy kayo, Mangipong? Para isang lakad na lang at usapan sana ngayon. Mga abala kaming tao kaya hindi kami pwedeng maghintay ng matagal. Tumingala sa kinaroroonan ko si Tay Ipong. Mabilis naman akong sumandig at pumadaus-dos sa sahig. Pagkatapos ay gumapang papasok ng silid ko. Buti na lang bukas ang pinto ng mga oras na yon. Napamura pa nga ako nang makahinga ako ng maluwag at nakahiga na sa kama. Ano nangyayari sa akin? Ba't ayokong umarap sa kanila? Kilala ko naman si Mang Kanor ah. Pabira naman. Pero teka, kami yung magpapahinog ng mangga para sa kanila? Hindi pwede yun. Lugi kami sa ganun. Kahit siguro maganda pa yung klase ng ipapahinog namin na mangga. Hindi pwede yun. Dagdag trabaho pa kung sakali. Tol! Ay, Tol! Gising ka na ba? Si Ryan ba yun? Parang wala naman siya kanina sa baba ah. Dito, Tol! Oy, mag-usap tayo. Mahalaga ito sasabihin ko. Ano naman kayo sasabihin ng lokong ito? Ang hilig maghanap ng problema nito. Saglit lang, kakagising ko lang, oy! Oh, Tol, salamat naman at gising ka na. May sasabihin ako. May... Uy, huminga ka nga muna. Parang ka naman nakakita ng patay niyan eh. Yun na nga, Tol eh. May mga patay na lalaki na naman doon sa talayba namin. At katulad na dati, walang ulo, Tol. Uy, kapira naman yun. Ba't naman ang nangyayari yan sa lugar ninyo? Ano yun, may serial killer na gumagawa nun?
kinukumpirma pa ng isang kakilala ko dun sa may lugar namin, yung mga bangkay. Babae, sobrang ganda raw yung nambibiktima. Ang sabi pa niya, may kung anong pinapakain daw sa biktima para manghina at madaling makontrol yung isip. Palipad hangin daw yung tawag doon para mapasunod yung lalaki ng walang kahirap-hirap. Tapos kinakain daw yung laman loob at puso at yung ulo tol. Kaya pala pinuputol kasi ginagawa raw sangkap ng serial killer na yon na lana, na pampabata. Ibig sabihin, aswang yung gumagawa ng pagpatay. Napaktol, nakuha mo rin! Naging malikot na kaagad ang isip ko. Lalo lang yata akong nilamig sa mga sinabi ni Ryan. Ayokong manghusga dahil ayokong malaman na baka posibleng isa na ako sa susunod na pwedeng mabiktima. Hindi ko ipinahalata ang takot at pagdududa ko kay Ryan kahit anong giit niya. Sina Lily at Aling Marta kaagad ang naisip niyang may kagagawan ng krimen. Pero hindi ako sumang-ayon. Ang katwiran ko ng mga oras na yon, maraming magagandang babae sa lugar namin. Maraming pwedeng magpanggap. At kahit nga yung Gladys na hindi ko pa nakakaharap, ginawa ko na ring halimbawa para lang may mapagkumparahan. Pero siguro nga, sinusubok talaga ang kakayahan kong mangilatis ng babae. Dahil kung kailang may ganong problema, magkasunod na dumating sina Gladys at Lily sa bahay namin. Ay, sa wakas naman nakilala rin kita, Didoy. Ang bata mo pa pala, no? At saka, ang cute pa ng pangalan mo. Saka ikaw mismo. Pasensya na pero hindi kita kilala, miss eh. Nako, ano ba naman yan? Nagkasundo na kasi kami ni Mang Ipong. Tapos sabi niya, pumayag ka na raw dun sa gusto ko. Ha? Tapos hindi mo pa pala ako kilala. Kakalungkot naman yun. Pasensya na talaga, miss. Ano ba naman yan? Gladys kasi. Ako yung boss ni Kanor. Oo, Gladys pala. Pasensya ka na. Hindi pa kita nakikita ng personal kaya ganito. Kaya hindi mo alam na ganito ako kaganda. Hmm? Alam mo, Didoy. Magandang umaga, Didoy. Lily, sandali lang ha. Anong ginagawa mo rito? Ako? Anong ginagawa ko rito? Syempre ano pa? Di bibili ng mangga. Paano naman kasi? Parang pinaasa kami. Nakalimutan na yata kaming dalhan porke pipitsuging kliyente lang kami. Hindi. Didoy, order na sana ulit ako ng pahinuging mangga ha. Bali 100 kilo ulit. Kaya unahin mo na ako ha. Hindi yung iba dyan. Pakonti-konti lang naman yung ino-order. Oo nga naman, tama. Unahin mo na siya, Didoy. Teka. Baka maubusan ko pa siya tapos umiyak na lang bigla, di ba? Kawawa naman. Mukha pa naman siyang di makabasag pinggan. Teka. Lily, hindi naman sa ganun. Busy lang naman ako nitong mga nakaraang araw. Pero unahin na kita. At saka... Alam mo, hindi mo na kailangan magpaliwanag, Didoy eh. Ayos lang naman ako. Oh, ayun na pala si Mang Ipong oh. Mang Ipong, kamusta po? Oh, ano na, Didoy? Magbabayad na ako. Uy, Didoy, sandali Tahipong, pakiasikaso naman si Gladys ha. Di ba kayo yung may kasunduan doon na magpapahinog ng mangga? O order daw ulit. Labas na ako dyan sa kasunduan ninyo. Yung presyong hilaw pa rin yung susundin natin ha. Tara, doon tayo sa likod, Lily. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Si Mang Ipong yung gusto kong mag-asikaso sa akin, hindi ikaw. Ito naman oh. Ano naman kung ako yung humawak sa'yo, hindi ba pwede? Pero kung ikaw, ayos lang. Ikaw, Lily ha. Siguro kaya ka ganyan, namimiss mo lang talaga ako, kaya ka nandito. Pwede ba? Mang Ipong, ako na pong... Ma'am Gladys, nako. Lalo kayo gumaganda. Halika na po kayo doon sa opisina ko at doon tayo mag-uusap. Tara. O ano, si Gladys yung aasikasuhin niya, kaya tara na. Ma'am Gladys, dito tayo. Halika kayo rito. Maraming hinog na mangga dito sa may parte ko. Bibigay ko na lang sa inyo ng libre kung gusto ninyo. Ay nako, ano pa naman yan? Bitawan mo ngayong kamay ko, Didoy. Ba't pa nanghahawak ka? Ito naman, nagtatampo ka agad. Sorry na. Sobrang busy ko lang talaga nitong mga nakaraan. Tapos may problema pa, kaya di ako masyadong lumalabas ngayon. Nangangatwiran ka lang eh. Ang sabihin mo, paasa ka lang din tulad ng ibang lalaki. Ha? Ako paasa? Uy, sinabi ko naman sa yung dahilan na maniwala ka naman sa akin. Totoo naman yun eh. Tatapatin na kita, Didoy ha. Noong una, hinayaan kita makapasok sa buhay ko. Sa buhay namin. Seryoso ako nun. Ngayon, kung laro lang pala sa'yo ang lahat, tumigil ka na, bago pa ako. Ano? Bago ano?
Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin ng totoo. Bakit ang bilis mong makipaglapit sa akin? Dahil ba target mo din ako? Ano? Target? Anong target yung pinagsasasabi mo dyan? Umamin ka na, huwag ka na magmaang-maangan dyan. Hindi ko makatiis na hindi ako makita kasi akala mo tumatalab na yung palipad hangin mo sa akin, ano. Akala mo epekto yung ginawa mong pamimilit sa akin na kumain ako ng dried mangoes nung araw na yon. Booking na kita, Lily. Ikaw yung taong... Sige, ituloy mo yung sasabihin mo, Didoy. At pagsisisihan mo talaga na, Hoy! Ikaw na babae ka? Bakit mo sinampal si Didoy, ha? Ay, Ano nito? Diyos ko naman, ano Ikaw, ha? nangyari? Hindi dahil mas maganda ka kaysa sa akin, hindi na kita papatulan. Alam mo ba na yung mga katulad niyang tall, fair, and handsome, minamahal at sinasamba? Hindi sinasampal. Nakakaloka to. Akala mo naman kung sino ka. Didoy, ano, ayos ka lang ba? Oh, Naku, namula talaga yung pisngi mo. Ma'am Gladys! Ma'am Gladys! Oh, Ba't yun naman ako iniwan doon? Di ba tayo tapos piliin yung mga hinog na mangga? Balik na tayo doon, ma'am. Tara na po. ano ba yan? Ikaw nang bahala doon, Mang Ipong. Ay, kukuha rin ako ng hilaw na mangga, ha? Uy, Didoy, asukasuhin mo naman ako, please. Nakaarte. Bahala na nga kayo dyan. Maghahanap na lang ako ng ibang mabibilhan ng mangga. Mga sira pala utak ng mga to eh. Please. Lily, sandali. Sorry na, hindi ko naman sinasadya eh. Ano hindi sinasadya? Pinag-isipan mo talaga ako ng masama, di ba? Oo nga naman. Sa bagay, pwede nga rin, di ba? Pero ang bilis mo namang manghusga, Didoy. Pangatlong beses pa lang tayo nakikita ngayon kung tutuusin. Tapos ganyan mo Kaya nga akong husgahan. nagsusorry ako. Nabigla lang ako. Hindi magulo kasi yung mga sitwasyon. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Ang sabihin mo, mabilis ka lang talaga magduda. Ni wala ka namang napatunayan, di ba? Wala kang ebidensya. Ano bang basehan mo sa mga naisip mo? Yung mga kinukwento nila sa'yo, ha? Sige na, oo na. Aminin ko na. May kasalanan ako. Hinusgahan kita kaagad at tama ka nga naman. Nadala ako ng pagdududa ko kasi yung gulo nang nangyayari at saka iniisip ko rin na masyado rin akong nagmamadali. Tapos baka napipilitan ka lang din pakisamahan ako. Yun yung totoo. Hindi ako ganong klase ng tao, Didoy. Seryoso ako. Alam ko ngayon. Kaya ito nga babawi ako sa'yo. Tara na. Mahahawa ka na naman dyan eh. Bakit may karapatan ka ba, ha? Bigyan mo ako ng karapatan. Paano ba? Ganito? Ma'am Gladys! Huwag niyo akong iwan. Bumalik kayo rito, ma'am. Mananakawan ko na sana ng halik si Lily. Kaya lang, sobrang lakas naman ng sigaw ni Tay Ipong. Dahil doon, nag-alala ko. Kaya nilapitan ko at binalikan siya. Yun pala, umalis na talaga si Gladys at iniwan ng basta ang matanda. Iyak ito ng iyak sa harap ng gate na sobrang ipinagtaka namin ni Lily. Tay Ipong, ano pong nangyari sa inyo? Parang iniwan kayo ng jowa ninyo sa lagay niyong yan seryoso ba kayo? Nagdadrama lang. Gustong-gusto ko si Ma'am Gladys eh. Paano? Ang ganda-ganyan niya at ang lambing-lambing. Tama, pupuntahan ko siya. Isusuot ko yung antigong barong na Tagalog ko at saka, sigurado ako, magugustahan niya yon. Ano yun? Tay Ipong, sandali! Hintayin mo ako, Tay! Ako Didoy, pigilan mo siya. Wag na wag mo siyang hahayaang makaalis kung ayaw mo matulad siya sa mga lalaki na pupugutan ng ulo. Ano? Alam mo rin yung tungkol doon, Lily? Oo, alam ko. Kaya nga ako pumunta rito maliban sa bibili ako ng mangga. Pero, saka na ako magpapaliwanag ha. Unahin niyo na muna si Mang Ipong. Teka, ibig sabihin, Isipin mo na lang yung gusto mong isipin, Didoy. Wala na akong pakialam. Basta malinis ang konsensya ko. At lalong hindi ako mamamatay tao lalo na't inosente ako. Imbes na mapanatag, lalo lang nagulo ang damdamin ko. Pero isinantabi ko yon para lang mapagtuunan ko ng pansin ang kababalaghan na nangyayari kay Tay Ipong. Sinundan namin siya hanggang sa silid niya. Hindi pa rin mapakali ang matanda at kinakalkal ng husto ang lagayan ng damit. Nagkalat ang mga iyon sa loob ng silid. Nagsasalita pa siya na parang wala siya sa sarili. anong gagawin ko, Lily? Tulungan mo naman ako. Ganito, yung pinatuyong mangga na binigay ko sa'yo, may natira pa ba ha? Pahingi ako kahit ilang peraso lang. Ipapakain natin sa Teka, kanya. yung mangga? Oo, Ano kasi,
Naubos ko ng isang araw. Ay, Pero bakit ba? Gamot mo yun sa palipad hangin? Hindi yun yung ginagamit ng mga... Lily. Uy, Lily. Uy, ba't hindi ka makasagot? Kung may alam ka talaga sa gamot sa mga nangyayari kay Tay Ipong, sabihin mo naman sa akin. Naguguluhan na ako eh. okay, sige, ganito. Dalhin na lang natin siya sa bahay kung ganun. Doon magtutulungan kami ni nanay para magamot siya. Dadalhin siya sa inyo. Pero di ba... Basta, kailangan mo na magdesisyon, Didoy. Ano, magtitiwala ka ba sa amin o ano? Ang sabi ng utak ko, mag-isip ako, pero dinidikta ng puso ko, kailangan ko magtiwala sa'yo. Sa inyo ni Aling Marta. Basta, kapag gumaling si Tay Ipong, kailangan magpaliwanag ka sa akin ha. Ano, maniniwala ka na lang dyan sa naiisip mo? Na kung anong klaseng tao ako, ganon? Hindi ko alam. Kailangan mo pa rin magpaliwanag. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo sa akin. Paano kung ako nga yung iniisip mo? Ano? Alam mo, nalilito na ako. Ano ba? Nililin lang mo ba ako? Gusto mo lang akong tulungan? Imbis na sumagot, napabungis-ngis na lang siya. At sa gitna ng nakakalito at nakakabahalang sitwasyon, hinayaan ko pa rin na yumabong ang damdamin ko para kay Lily. Nagpaalam ako sa labandera at tagaluto sa bahay na aalis na kami. Ibinilin ko sa kanila na wag magpapapasok ng kahit na sino sa bahay habang wala kami, maliban na lamang kay Ryan. Nakumbinsi naming sumama si Tay Ipong. Yun nga lang, sinabi namin na dadalhin namin siya kay Gladys. At habang nasa daan, tahimik lang si Lily. May napagtanto rin ako. Isang posibilidad na hindi ako sigurado, pero naipanalangin ko sana na yun ang totoo. Yun ang dapat na totoo. Medyo nagulat ako sa malaking pagbabago ng katapat na lupain nila Lily pagdating namin. Ilang araw na akong hindi nagagawi dito. May nakatayo na palang bahay dyan. Ang bilis naman yata nila. Paano hindi magiging mabilis? Araw-gabi ang hataw ng mga gumagawa dyan. Naalala mo naman siguro yung mga nagdatingang malalaking truck dyan noong nakaraan, di ba? Oo nga pala no. Ang ganda ng bahay ni Ma'am Gladys, hindi ba? Yan ako titira sa susunod. Tara na, samahan niyo ko doon. Tsak na masusurpresa siya sa pagbisita ko. Ang pagsalubong ko sa kanya gamit itong mga gusto niyang mangga. Teka lang po, Tay Ipong. Mauna na muna akong bababa ha. Diyan ka na muna, Lily. Baka lumundag at tumakas pababa to si Tay Ipong eh. Sige. Bilisan mo naman dito. Iniintay na ako ni Ma'am Gladys kanina pa. Ay nako, Didoy, iho. Nandito ka na pala ulit. Buti naman at ikaw talaga nagatid sa anak ko, ha? Ay, alam mo, inamiss din kita. Ganun po ba? Ay, syempre naman. Nay, huwag niyo nga akong palakihin yung ulo na lalaking yan. Itong problema na dala namin muna yung atupagin niyo. Opo. Ito naman. Problema? Ano naman problema yun? Mukhang hindi naman nabiktima ng palipad hangin ng mandarang kaltong si Didoy, ah. Epektibo yata yung... Hindi po si Didoy yung nabiktima, Nay. Ito po, si Mang Ipong. Ay, ganun pa. Ay, Gladys ko. Ay, naku, pista-pista kita. Ay. Ay, sus Mariosep nga naman, oo. Si Ipong pa talaga, nabiktima niya. Ang bihira naman. Naku hindi ko akalain to. Napapakanta pa ang loko. Ay, naku. Nay, huwag na nga po kayong dumagdag. Tulungan niyo na lang po kami. Pasok na natin siya sa bahay, ha? Siya, sige na. Napakasungit naman ito. Talagang bata ka. Parang ikaw ang nanay sa atin, na. Hindi ko lang mapigilang mapatawa kasi. Inalalayan namin si Tay Ipong papasok sa bahay ni Lily sa likod. Kahit na nagpupumilit na talaga siyang tumawid sa kabilang bahay. Hindi na tuloy ako nakatiis na magtanong kahit pa alam ko na maiinis na naman si Lily. Diyan ba talaga sa kabilang bahay na yan, yung bahay ni Gladys? Ay nako, sa kasamaang palad, oo. Kunwari ka pang hindi mo alam. Ano? Hindi ko talaga alam. Kanina ko nga lang siya nakaharap ng personal eh. Pero nakita ko na siya dati nung unang punta niya sa bahay namin kasama si Mang Kanor. Ang totoo lang, pangit talaga ang pakiramdam ko sa presensya niya. Sa totoo lang din. Ay, Diyos ko, salamat naman kung ganun, iho. Tumatalab sa'yo yung...
Ah! Ah! Ang ulo ko! Anong nangyari dyan? Sakit ang ulo ko! Anong nangyayari sa akin? Sino kayo? Bakit ako nandito? Bitawan niyo ako! Ay nako, Ipong. Ipong, huminahon ka ha. Ay, ano ba? Tumingin ka rito. Tumingin ka ng mabuti. Ako si Marta. Magkaibigan tayo. Kaya hindi ka dapat nag-aalala ng ganyan. Tay Ipong, tay, ako to, si Didoy. Tignan niyo ako, alalahanin niyo ako, tay. Titoy, bakit parang ang laki na ng boses mo? Tumanda ka na ba, sir? Nasaan ka ba't di kita ganong nakikita? Anong nangyari, Aling Marta? Bakit bigla na lang nagkaganyan na naman si Tatay Ipong? Ay nako epekto talaga yan ng palipad hangin, iho. Pero huwag kang mag-alala ha. Kaya kong gamitin yan. Ay basta hawakan nyo lang siya ng mabuti at baka tumakbo yan. Sinunod ko ang utos niya. Mabuti na lang at maliit na tao si Tay Ipong. Kaya kahit nagpupumiglas siya at parang may kakaibang lakas, nagawa namin siyang pigilan ni Lily. Si Aling Marta naman, hinila ang ulo ng matanda at parang hinihipan ito habang may inuusal na hindi namin maintindihan kung ano. Hinulaan ko na lang na isa itong orasyon. At makalipas nga ang ilang segundo, basta na lang lumupaypay si Tay Ipong sa mga bisig ko. Anong nangyari kay Tay Ipong, Aling Marta? Nawala na lang siya ng malay basta-basta. Ay nako iho, huminahon ka lang. Magaling na siya at kailangan lang niya ng pahinga. O halika, ihiga mo siya rito sa papag. Binuhat ko si Tay Ipong at inihiga sa papag. Nakahinga pa ako ng maluwag nang magising si Tay Ipong at bumalik na sa normal. Salamat sa pagpapagaling kay Tay Ipong, Aling Marta. Pero nababahala pa rin ako eh. Yung gumawa ng palipad hangin na yun. Alam ko na hindi lang ito yung pinakakaya niyang gawin. Oo nga, Didoy eh. Dati pa, yan na ang problema namin mag-ina. Hindi pwedeng magpagaling o mapigilan lang namin ang mandarangkal na aswang sa gawain niya. Dapat pinupuksa ang mga halimaw na katulad nila. Hindi po ako sigurado, Aling Marta. Pero kung si Gladys yung nagpapalipad ng hangin kay Tay Ipong, ibig sabihin, siya rin yung mandarangkal, tama? Ganun na nga. At dahil nga nakapagpundar na siya ng matibay na taguan dyan sa kabila, lalong mahirap na siyang mahuli. Hindi siya mahirap hulihin, Marta. Kung may tamang plano at pagkakaisa mula sa ating mga gusto siyang itumpa, magagawa natin yon. Tama po si Mang Ipong. Hindi namin kakayanin na nanay na kami lang, no? Pero kung tutulungan mo kami, Didoy, malaki yung pag-asa na matalo natin siya. At yung mga alipores niya, lalo na si Mang Kanor. Kung ganon, magplano tayo. Handa akong tumulong. Pati si Ryan, kukumbinsihin ko. Ay, naku, salamat naman sa Diyos at nakahanap na rin kami ng kakampi. Hindi mauuwi sa wala ang pagsusumikap namin ng anak ko para na mamaiganti yung asawa ko at ang mga kasama niya. Matatapos na rin ang kawalang hiyaan ng mandarangkal na si Gladya. Malapit na. Gladya? Hindi pa Gladys, Aling Marta yung pangalan niya? Gladya talaga ang totoong pangalan ng damuhong aswang na yon, iho. Pinasosyal lang niya at pinatunog bata para bumagay sa kasalukuyan niyang itsura. Pero ang totoo niyan, nako, mas matanda pa sa akin yung halimaw na yun. Naku, Nay, maliwanag na pala yung buwan. Lalabas ko na lahat ng mga napatuyo kong mangga, ha? O siya, sige anak. Susunod na lang ako sa'yo, ha? Ipong, hintayin niyo lang kami rito, ha? May gagawin lang kami tapos maghahapunan na tayo. Nakakaya na sa inyo, Lili, Marta. Tayo. Mabuti pa, tutulungan na namin kayo sa paggawa ninyo. At saka kami uuwi. Naku naman, Ipong Minsan lang ako mag-imbita tapos itatanggihan mo pa. Pwede po bang malaman kung bakit ibibilad niyo sa maliwanag na buwan yung mga natuyo ng mangga, Aling Marta? Hindi, kung hindi niyo po pwedeng sabihin, ayos lang naman po. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo pipilitin. Didoy, dito ka. Tulungan mo ko dito. Ha? Tutulungan kita dyan? Masyadong madilim naman dyan. Hindi ba natin papailawan tong parting to? Magtatanong ka pa ba o susunod ka na lang? Akala ko ba gusto mong malaman yung lahat, ha? Ito na. Ito naman, di mabiro, oh. Ay, alam mo ba kung bakit nanlalamig ka? Na parang takot at takot ka na hindi maintindihan tuwing nakikita mo si Gladys.
Dahil dito, sa mga pinatuyong mangga ditoy, hindi lang to simpleng mangga kundi mahiwagang mangga kung tutuusin. Kaya pala parang iba yung pakiramdam ko nung unang beses kung makain to. Pambihira. Kung nalaman ko lang talaga na mas maaga, di sana nakatulong na kaagad ako sa inyo. Di ba? Hindi kasi pwedeng madaliin ang lahat. Alam mo naman yan eh. Kahit sa mga mangga na pinipitas nyo, di ba? Di ba, bago kayo makapag-ani, marami pa kayong ginagawa para maging bunga yung bulaklak niya. At kahit nga namumunga na, kung kulang pa rin sa buwan, hindi pa rin talaga maganda yung pagkakahinog ng mangga, di ba? Bakit ba pakiramdam ko ang lambing-lambing mo habang sinasabi mo yung mga bagay na yan? Yung puso ko tuloy, kung alam mo lang Lily, parang lumulundag papunta sa'yo. Ay, kakainis talaga yung kakornehan nito. Seryoso ako dito, no? Huwag mo na nga muna kasi lagyan ng ibang kulay yung mga sinasabi ko. Talaga to. Sige ka. Tatablan ka talaga ng palipad hangin ni Gladys niyan eh. Bahala ka. Huwag naman ganun. Ito na, seryoso na ako. At nagseryoso na nga akong nakinig, pero nakangisi naman. Kung may isang bagay akong pinakasigurado ng mga oras na yon ay ang mahal ko na talaga si Lily. Masyado mang mabilis, hindi man tama sa oras, alam ko lang sa sarili ko, pagkatapos ng lahat, dire-diretso kong yayayain siyang magpakasal. Samantala, habang naghahapunan, marami pa silang mga ipinaliwanag sa amin ni Tay Ipong. Mula sa nangyari sa padre na pamilya nila at sa mga kaibigan nito na biniktima pala ng mandarangkal. Hanggang sa pagbibilad ng mga mangga sa liwanag ng buwan para mas lumakas ang orasyon nito. Pati na rin sa mga laman ng banga na pawang mga balat at buto pala ng mangga na ibinabad sa asin at dinasalan. Iyon daw ang tatapos sa mandarangkal. Ang tanong na lang kung paano namin gagawin yon. Matuling lumipas ang mga araw. Hinintay lang din yata ng mga kalaban na maging handa kami sa kasila ng gulo. Didoy! Mag-ipong! Lumabas kayo mga lintik kayo! Anong ginawa nyo kay Gladys? Ang kakapal na mukha ninyo para ipahiya siya! Lumabas kayo yan! Tay Ipong, ano po yung pinagsasabi ni Mang Kanor? Teka lang, nasuplayan niyo po ba talaga siya ng hinog na mangga? Oo naman, sir. Nabigyan namin sila ng abono pag ako eh. Sigurado po ba kayong nagawa niyo yun? Kasi di ba nawala kayo sa sarili niyo dahil sa palipad hangin? Tay Ipong naman, baka naman nakalimutan ninyo. Ano? Ayaw ninyo lumabas para harapin ako? Pwes gigibain ko ang bahay ninyo! Sir, naapektuhan ako ng palipad hangin ni Gladys noon. Gumaling naman ako di ba? Hanggang ngayon maayos pa ang takbo ng isipan ko kaya nagawa ko talaga na pagkasunduan naming pagpapahinog ng mangga. Kung ganun ba't galit na galit si Mang Kanor? Napakatuso mo talaga, Didoy. Kahit kailan hindi ka patas lumaban. Bata ka pa pero magulang ka na. Lumabas ka dyan at papatay talaga kita! Baka naman, biktima rin siya ng palipad hangin ngayon yan, sir. Teka, susubukan ko siyang pakainin ng pinatuyong mangga para kumalma siya. Mag-iingat kayo, sir. May dala pa naman yung itak. Napilitan akong kunin ang baril ko sa drawer. Kahit kailan, hindi ko ginamit o dinadala sa katawan yon kapag nasa bahay ako. Kapag nasa mahabang biyahe lang kami o di kaya naghahatid ng mangga sa ibang probinsya. Saka ko lang dinadala yon. Wala naman akong problema sa paghawak ng baril dahil meron naman itong lisensya. Mang Kanor, itigil niyo na po yung ginagawa ninyo. Sisingilin ko kayo ng bayad niyan kapag sinira ninyo yung bahay ko. Kung may problema kayo sa akin, mag-uusap tayo ng mahinahon. Mag-usap na ba hinahon? Abay bakit? Maayos mo bang hinarap si Gladys nung nagpunta siya rito? Hindi ba hindi? Bastos ka kasing bata. Kaya ang dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon. Uy, ano ba Mang Kanor? Tama na, tigilan niyo na yan. Titigilan ko lang ito kapag napatay na kita. Kaya halika rito. Huwag kang tatakbong bata ka! Ang ginawa ko nun, nagpahabol ako sa kanya hanggang sa umabot kami sa manggahan. Nagpaikot-ikot kami sa puno ng mga yon habang taga naman siya ng taga. Sinadya ko yon para mapagod siya. Pero mauuna pa yata akong mapagod kesa sa kanya. Kaya bago pa mangyari yon, sumakay na ako sa truck at umalis ng bahay. Nang sa ganon, aalis din siya para sundan ako. Pambihira, nakakabaliw pala talaga yung palipad hangin. Buti na lang talaga hindi ako tinabla nun.
Sira ang kinabukasan ng manggahan kapag nangyari yun. Hindi pwede ito. Dapat may isagawa na yung plano. Ba't kasi hindi pa pumupunta si Ryan sa bahay? Pinapunta ko na nga siya kaninang umaga eh. Pinuntahan ko si Ryan sa bahay niya. Maayos naman niya kung hinarap. Pero napapansin ko noon na mailap ang mga mata niya sa akin at para siyang balisa. Hindi pa siya ganon nung huli kaming nag-usap. Pero pansin ko nang parang lutang siya. Ang akala ko naman ay ayos lang siya dahil may pagkanerbiyoso nga siya. Kahit para siyang investigador kung umasta. Tol, baka pwede mo naman ako samahan kina Lily. Ilang araw na akong hindi nakakadalaw sa kanila. Namimiss ko na yung labidabs ko na yun eh. Ayoko na dun sa kanila. Ito tol payong kaibigan lang. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pagpunta ron bago ka pa nila mabiktima. Silang mag-ina talaga yung pumapatay ng mga kalalakihan dito. Sayang ka kapag pinugutan ka nila ng ulo, tol. Grabe ka naman. Ginawa mo naman silang mamamatay tao. Bakit? Nakita mo ba silang gumawa nun? Basta. Ganito na lang. Imbis na pumunta ka ron, bakit hindi ka na lang kay Gladys, tol? Kung pagandaan lang din naman ang labanan, di amak na mas maganda siya kumpara kay Lily. At saka, mas matababang pulsa. Si Gladys? Maganda? Oo, bakit di ka naniniwala? Papatayin talaga kita kapag sinabi mong di siya maganda. Sige ka. Sige, tol. Tara kay Gladys kung ganun. Yan, ganyan nga, tol. Tara kay Gladys. Sinakyan ko na lang ang gusto niya. Yun na lang ang nasilip kong pagkakataon para mapasok ang teritoryo ng babaeng iyon. Base sa takbo ng usapan namin kasi ni Ryan, halatang biktima na rin siya ng palipad hangin. Mas malala kaysa kay Tay Ipong ang epekto nun sa kanya, kaya di hamak na mas delikado. Lalo pat may napansin akong mga paso sa braso niya habang nagdadrive ako. At ang sabi niya sa akin, hindi naman daw masakit ang mga yon. Hindi siya katulad ng kay Mang Kanor na handang manakit ng iba. Mas sinasaktan niya ang sarili niyang katawan. Paghinto ng truck sa labas ng tindahan ni Gladys, pasimple akong dumungaw sa kabila ng kalsada. Saktong nandoon si Lily at nagkatitigan kami. Tinanguan ko lang siya bilang senyales na nag-uumpisa na ako sa plano namin. Liga dito sa bahay ni Gladys, tol. Papasukin ba tayo dyan, tol? Baka mamaya may mga aso dyan, ha? Hindi, VIP ako rito, kaya watch and learn lang, ha? Ayan na, oo. Ay, wait lang, nandyan na. Oh, wow, ang ganda, tol. Tidoy? Ryan? Kami nga, Gladys. Sa wakas, natala ko na rin dito ang kaibigan ko. Oo nga no? Ali kayo, pasok kayo. Tidoy, salamat sa pagbisita ha. Tagal kitang hinintay na pumunta dito eh. Naku, ang bango-bango mo talaga. Ganda mo naman din, Gladys. Bagay sa'yo yung suot mo. Sandali lang. Bakit nandito ang lalaking yan? Pinahirapan niya ako kaninang kakahabol sa kanya tapos magkikita lang pala kami dito? Humanda ka sa akin, Titoy! Hoy, Kanor! Tumigil ka nga dyan. Pero Gladys, Tumigil ka sabi eh. Hala sige, ikuha mo na merienda at inumin tong si Didoy. Bilisan mo. oh boss, saglit lang ha. Ang ganda pala dito, Gladys, no? Kasing ganda mo yung bahay mo. Talaga ba, Didoy? Kasing ganda ko talaga yung bahay ko. Baka naman binobola mo lang ako niyan, ha? Seryoso ako, Gladys. Dapat pala, dati pa ako pumupunta dito sa iyo eh. Kaya lang, Kaya lang ano, Didoy? Sabihin mo na. Kaya lang, ginayuma siya nung Lily. Ha? May pagkamangkukulam yung mag-ina na yun eh. Yung mga tinda nila yung ginagamit nila. Palabas lang nila na makakapanghina daw yun ng palipad hangin. Mga sinungaling talaga yung mga hungang na yun eh. Narinig mo yon, Didoy? At naniniwala ka naman doon, di ba? Ako kung hindi, ba't nandito ka pa sa harap ko ngayon? nagkamali ako, Gladys. Pasensya ka na, ha? Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Gusto mo bang maghapunan sa bahay mamaya? Talaga? Inimbitahan mo ko sa inyo? Oo Seryoso? Gusto ko talaga makabawi sa'yo. Oh boss, nandito na yung merienda at inumin ninyo. Titoy, bago ako pumayag na pumunta sa inyo, gusto ko mag-toast muna tayo, ha? Para naman selyado na yung samahan natin. Toast? Mm. Sige.
Sakto medyo nauuhaw ako. Ang sarap siguro nitong wine na hawak mo, no? Oo naman, no. Mamahalin kaya to. Nilaan ko talaga to sa mga taong espesyal eh. Katulad mo. Talaga? Nakakataba naman ang puso niyan. Eto. Etong sa'yo. Cheers tayo, ha? Sige, cheers. Cheers! Lumunok muna ako bago nilagok yon. Wine nga ang nalasahan ko. Pero ang reaksyon nun sa katawan ko, kakaiba. Parang nagkakarambola ang tiyan ko paglapat pa lang ng likido sa lalamunan ko. Pero dahil nililingkis ako ni Gladys na mga oras na yon at halatang nagbabantay siya, hindi ako makapalag. Kaya inubos ko ang laman noon. Very good, Didoy! Ang ganda mo talaga, Gladys. Pero sandali lang nababanyo yata ako. Tara tol, turo ko sa'yo yung banyo. Naku, wag na Ryan. Ako nang sasama kay Didoy ha. Saan ba yung banyo? Parang tinamaan ako ng wine nanlalabo yung paningin ko. Sa'yo ba, Gladys? Dito ka na magbanyo sa kwarto ko, Didoy. Mas maganda rito, saka mas maluwag. Halika. Sumunod ako sa kanya. Pero habang ginagawa ko yon, kumuha na ako sa bulsa ko ng baon kong tuyong mangga. Halos hindi ko na yon nguyain. Kaya muntik pa akong mabilaukan kung hindi ko naagapan. At pagpasok ko sa kwarto niya, wala na yung hilo na nararamdaman ko. Pero nagpanggap pa rin ako. Pinuri ko ang silid niya kahit na ang totoo, mukha itong horror room sa paningin ko at pakiramdam ko. May kakaibang bagay kasi na nakaguhit at nakadisplay sa dingding, katulad din ng nasa sala. Ang ganda pala ng silid mo, Gladys. Kasing ganda mo. Kaya mamaya, ipapakita ko sa'yo yung silid ko naman Talaga? Magbabanyo ka pa ba, ha? Oo, sana. Nabigla lang yata yung pantog ko sa wine. Pasensya na. Sige. Andun yung banyo, ha? Hintayin na lang kita dito. Sa kama. Ninisian ko lang siya kahit ang totoo. Kinikilabutan na ako sa pwede niyang gawin sa akin. Pero hindi ako pwedeng magpatalo sa kanya. Pasimple kong tinapon sa loob ng banyo ang likido na laman ng maliit na bote sa bulsa ko. May orasyon iyon at panlinis sa masasamang elemento. Magkakaroon lang yun ng bisa sa oras na dasalan ni Aling Marta ang katulad na likido sa bahay niya. Napaihi talaga ako noon. Pero may kung anong nangyayari sa akin na tumalas yata ang pandinig ko at narinig ko ang pagbulong ni Gladys. Ay, pesting lalaki. Ang lakas ng loob. Hindi tumatalab sa kanya ng gusto yung palipad hangin ko. Pero di bale, kapag nasa bahay niya na ako, mas magagawa ko na yung plano ko. Ibabuhos ko lahat ng kaya ko, makuha ko lang siya. Ay. Didoy, hindi ka ba tapos dyan? Gusto ko na kasing pumunta sa bahay mo ngayon na Sige. Tapos na ako. O ano, ayos na ba yung pakiramdam mo ha? Kaya mo bang mag-drive? Oo, ayos lang ako. Tara, pumunta na tayo sa bahay. Masyado ka namang nagmamadali ha. Pero sige na nga, sasama na ako. Oh, ano tol? Kumusta? Ayos lang ako, tol. Uwi na muna ako sa bahay Sasama ko si Gladys. Sama ka rin ba? Sumama ka na rin Ryan ha, para ka namang iba. Si Kanor na lang ang maiiwan dito. Dumiretso na kami sa truck. Naka-abre-7 pa si Gladys sa akin habang naglalakad kami. Pasimple na naman akong sumulyap kina Lily noon. Bukas pa rin ang tindahan nila pero walang tao. Pagdating sa bahay ko, wala si Tay Ipong katulad ng plano. Ang dalawang katulong naman, pinaalis ko muna dahil naglambing si Gladys na gusto niyang solo lang kami doon. Ang nangyari, si Ryan ang ginawa naming cook. Inilibot ko ang babae sa manggahan. Maghapon kami ron. Alam kong todo ang pang-aakit niya. Pero todo iwas naman ako, kaya lalo siyang nanggigigil. Hanggang sa dumilim na, nagpa siya na kaming umuwi. Dahil umpisa na ng puksaan ng kasamaan.
inaantok ako dito eh. Pwede ba akong umidlip saglit, ha? Inaanto ka? Mm-mm. Hindi pa nga tayo naghahapunan eh. Mamaya na lang, pwede. Magpapahinga muna ako, ha? Sige. Tara doon sa taas, nandun yung silid ko. Titoy, kailan ka mag-aasawa? Ang alam ko kasi kahit nobya wala ka pa di ba? Siguro kapag nakita ko na yung babaeng mamahalin ko, papakasalan ko siya kagad. Talaga? Pakabilis mo naman pala talaga. Nakita mo na ba siya, ha? Parang. Ano? Ayos ba tong kwarto ko? Wow! Mas malaki pa yung kama mo kaysa sa akin, ha? Parang mas masarap tuloy matulog dito kaysa sa bahay ko. Dito ka na lang matulog ngayong gabi. Para Talaga? yun lang naman eh. Sure ka dyan, ha? Oo, sigurado ako. Kaya umidlip ka na muna ngayon. At ako naman, titingnan ko lang yung pagkain. Wala akong tiwala sa timpla ni Ryan, sa totoo lang eh. Baka imbis na maganahan ka mamaya, mawalan ka pa ng gana. Oo nga naman. Alam ko nang ibig mo sabihin, ha? Ikaw talaga. Siya, lumabas ka na doon bago pa magbago yung isip ko. Pinapalabas pa talaga ako sa sarili kong kwarto. Pero lumabas na nga ako bago niya pa ako maisipang sunggaban. At sa paglabas ko sa silid, dinaanan ko ang banga na may lamang binabad na mangga. Itinapon ko yon sa sahig at ikinalat pa lalo sa tapat ng pinto ng silid ko. Saka pa lang ako dali-daling bumaba na hagdanan. At nandoon si Lily, Aling Marta at Tay Ipong na naghihintay. Samantalang si Ryan naman ay walang malay sa sofa. May benda ang ulo nito ng mga dahon. Oh, ano Didoy? Akitin na ba natin? Hoy, ano? Teka, inom muna ako ng tubig. Parang ngayon lang ako kinakabahan eh. Grabe kasi yung pakikisama ko sa kanya eh. Nakasama ka lang ba talaga, ha? Oo naman oh. Ikaw naman Nili oh. Yung selos mo, ramdam na ramdam ko dito. Wala ka na makarap... Uy! Ninakawan niya ako ng halik. Sa labi pa talaga, kaya parang naistatwa talaga ako. Pagkatapos ay inabutan niya ako ng baso ng tubig. Uminom naman ako. Saka pa lang ako nakapagsalita pagkatapos nun. Ay naku, tumigil ka nga dyan. Kapag nakapaglandian ka pa sa aswang na yun, kukulamin talaga kita. Tsaka nyo na nga ituloy ang landian yung dalawa, ha? Talunin muna natin yung damuhong mandarangkal na yun. Ay nako. Ano? Akyat na ba tayo? Abay kating-kating na akong ipaligo sa kanya tong burong na balat at boto na mangga na to. Ako na pong magdadala niyan, Taipong. Tara, tapusin na natin to. Nauna akong umakyat sa hagdan. Pero nasa kalagitnaan pa lang ako, nakarinig na kami ng kalabog. Sinundan pa yon ng malakas na pag-angil. May nagalaw na kuryente dahil sa ginawa niya, kaya biglang nabalot kami ng dilim. Pero napaghandaan namin iyon dahil may malaking kandila kaming ginamit pang ilaw. Imbes na sulo o flashlight, yon ang pinili ni Aling Marta para magamit din niya sa kanyang orasyon. Naku, bilisan na natin. Tsak na alam niya ng patibong lang to. Nagaan yung aswang na yan panigurado. Umanda kayo sa akin! Mga walang hiya kayo! Akala nyo maiisahan nyo ako? Hindi nyo ako matatalo, mga hangal! Ayun na, lumabas na siya. Ay, Diyos ko na mahabag eh. Nagigislap sa puti ang pagil niya. Ay, napakawalang hiya talaga. Hoy, Mandarakal! Kung gusto mo, di ba? Sige, lapitan mo ako! Talaga namang ikaw ang gusto ko, Candido. Pero maghintay ka at uunahin ko muna sila. Mabilis ang kilos niya. Pero natigilan siya nang paghakbang niya palabas ng pinto ay para siyang napaso. Kaya naman napaangil siya dahil doon. Mga walang hiya kayo! Pinapaso ako ng pesting likidong to! Sige lang, Gladys, tiisin mo yan. Gusto mong lumapit sa amin, di ba? E di sige, lumapit ka lang. Kinagalit nyo talaga ako, ha? Sige, pagbibigyan ko kayo! Napaso man, natiis niya yon. Mabilis kasi ang mga kilos nito. Si Lily kaagad ang sinakmal niya nang makalapit siya ng tuluyan.
Hahablutin ko naman sana siya at susuntukin, pero nakalayo kaagad sa amin. Silang dalawa ang naglaban ng mga oras na yon. Pagulong-gulong sila sa sahig. Hindi na inalintana ng aswang ang mga likido. Unti-unti na rin kasi yung sinisip-sip ng kahoy na sahig. Nagsimulang mag-orasyon si Aling Marta. Pero imbis na humina si Gladys, lumakas pa yata at naihagis niya si Lily sa dingding. Walang iya kang aswang ka. Sinaktan mo ang babae, papakasalan ko. Lagot ka sa akin ngayon. Binunot ko ang baril ko at pinaputukan siya. Pero imbis na masaktan, baliwala lang sa kanya ang mga bala. Kusang naghihilom ang mga sugat nito at iniluluwa ng kanyang balat ang metal na bumapaon. Hindi ka man lang nagpalit ng bala na pilak, Didoy. Ang tanga-tanga mo naman. Tanga pala. Pues, ang tangang to, ang tatapos sa'yo. Ah! Sinugod ko siya. Alam ko namang hindi siya tatablan ng bala. Pero binaril ko pa rin siya dahil nanggigigil na ako. At mas gusto kong sa ganong kalagayan na lamang siya mamatay para mabilis lang. Wala rin naman kasi kaming nahanap na bala na pilak na mabisa raw sa aswang, sabi ng nakakarami. Hindi niya alam may hawak akong lansetas. Tinago ko lang yon sa bulsa ko nung una. Para matigil ng kasamaan mo, mandarangkal ka. Papagurin mo lang ang sarili mo. Kakasuntok sa akin, Didoy. Dahil hindi uubra yan. Kahit magpaubaya pa ako sa'yo. Ganun talaga. Pero sige, gagawin kitang punching bag. Eto sa'yo! Ah! Naayos ko na sa pagitan ng mga daliri ko ang patalim. Kaya sa bawat bagsak ng kamao ko, may kasamang tusok iyon. Siguro nung una, hindi niya napapansin dahil mabilis na makaiwas ito. Pero sa bawat daplis ito at sa mga maliliit niyang sugat, nahalata rin niya. Lalo pat parang tumalab na ang orasyon ni Aling Marta noon. Pansin ko ang panghihina nito na hindi basta naghihilom ang mga sugat niya. Hindi pwede to. Hindi niyo ako matatalo. Ah! Tanggapin mo na lang ang katapusan mo, madarangkal. Tumigil ka na! Ah! Tuluyan nga siyang nanghina ng mga oras na yon. Lalo na nang maitara ko ang patalim sa leeg niya at parang gripong lumabas ang dugo. Nakabawi naman kahit paano ng lakas si Lily, kaya nakalapit siya sa akin. Para to sa tatay ko na pinatay mo! Ako naman! Tingnan natin kung hindi mangulubot pati singit mo sa alat nito. Tingnan nyo, yung balat niya. Ay, Diyos Maria Josep. Matanda na pala yata to eh. Matanda pa sa kupong-kupong. Ay, ayan. Bumalik na rin siya sa tunay niyang anyo sa wakas. Mas maganda pa rin ako dyan. Pero, hindi natutuyo ang balat niya, Aling Marta. Maaagnas na siya. Imbis na titigas ang katawan dahil sa asin Didoy. Tama, may orasyon kasi ang tubig na binuhos sa kanya. Ibig sabihin lang niyan, tinatalo ng alat ang masasamang enerhiya sa katawan niya. Babalik siya kung saan man siya nagsimula. Walang iba kundi sa isang dakot ng lupa. Medyo matagal din na proseso ang pagkaagnas ng aswang. Hindi naman namin siya magalaw dahil para na siyang natutunaw na bagay. Inabot kami ng umaga sa paghihintay noon. Nakatulog na kaming apat sa veranda habang nakasandig sa dingding. Samantala, nang magising ako, Sakit ng katawan ko. Nabalihan yata ako ng buto. Aray ko! Didoy, Liligising ka. Teka, kamusta ka? Namamaga yung mukha mo. Ang dami mo sugat. may bali rin yata ako, Didoy. Aray ko, tulungan mo ako makabangon. Sige. Teka, dadali muna kita sa ospital. Aray! Ang sakit yung balikat ko rin, mahal. Mahal talaga, ah.
Salamat ka. Mahal na rin kita. Ha? Talaga, Lily? Kung, aray! Oh, Aray ko! ano? Aray! Humingi na tayo ng tulong. Tulong! Tulungan niyo kami dito! Yun na lang ang nagawa kong isigaw sa sobrang saya ko. Kumirot kasi talaga ng napakasakit ang buong katawan ko nang pilitin kong kumilos para mayakap siya. Nasa tabi ko lang naman siya, pero hindi ko talaga matiis ang pananakit ng katawan ko. Dinala kami sa ospital ni Ryan. Halos 1 linggo din kami ron bago tuluyang gumaling at nakauwi sa bahay. Pagdating sa bahay, kapansin-pansin ang pagbabago. Oh, welcome ma'am sa bagong kasal! Este, bagong labas pala ng ospital. Ay nako, ikaw talaga. Ay salamat naman sa Diyos at nakauwi rin kayo, Didoy, saka anak. Ay nako, miss na miss ko kayo rito sa bahay na to. Ayos bagong bintura pa talaga. Siyempre. Ay, pininturahan ko na para bagong mukha kapag nakita nyo na, sir. Ay, Ipong, parang nakakasawa na yung sir ng tawag mo sa akin. Alisin nyo na para, di ba, bagong simula na rin sa ating lahat. Iyaan mo na ako sa ganon, Sir Didoy. Lambing ko na rin yan sa'yo at talagang hanggang ngayon ay hanga ako sa'yo bilang amo ko. At saka ano kasi, Ano po yun ba, Tay Ipong? May problema ba habang wala ako? Ay nako, Didoy, iho. Pasensya ka na kung pati ako'y nakialam dito sa bahay mo, ha? Kasi naman may bisita ka. Pagkasabi nun, may bumaba mula sa hagdan. 2 pares ng mga paa. Umuwi pala ang mga magulang ko nang hindi ko alam. Tuwang-tuwa naman ako na ipinakilala sa kanila si Lily. Doon ko napansin na mahiyain din pala siya. Maghapon kaming nasa bahay noon. Gusto ko nga sana na doon na siya matulog. Kaya lang, conservative ang mga magulang ko. Hindi kami pwedeng magsama ni Lily hanggat hindi pa kami kasal. Kaya naman hinatid ko na lang sila sa bahay nila pagkatapos ng hapunan. Napatingin naman ako sa pwesto ni Gladys pagdating namin doon. Sino kayang nandyan? Bahay ng aswang yan, kaya dapat ginigiba na yan eh. Sino pa nga bang nandyan? Di si Kanor. Siya na yata yung nagmana ng lahat ng yaman at ari-arian ni Gladya eh. Talaga? Swerte naman nun. Sa bagay, loyal din yun sa boss niya. Papatayin nga ako nun kung hindi ko lang naisahan. Ang bihira. Pag binalikan ko yung mga pinagagawa ko para maisama lang si Gladys sa bahay. Nangingilabot talaga ako. Ay, buti na lang talaga pinapak mo yung mangga na pinatikim ko sa'yo nun. Oo nga no. Pero, teka lang. Hindi mo ba ako ginayuma nun, mahal? Kasi pakiramdam ko ganun eh. Ay, naku, tigilan mo nga ako dyan, Candido, ha? Kung nga tong unang sulyap mo pa lang sa akin, humaling na humaling ka ni. Kailangan pa ba kitang gayumahin sa lagay na yan, ha? Sa bagay. At saka, alam mo, mahal, ikaw lang yata itong bumabanggit sa pangalan ko na kinikilig pa ako. Paulit nga. Sira ulo? Uy, teka, sandali. Uy, Didoy. Tingnan mo, papunta yata rito si Kanor. Aba, baka kakausapin ka. Ano, maiwan mo na kita, ha? Hindi. Aling Marta, dito lang po kayo. Baka mamaya kailangan pala niya ng orasyon mo eh. Ay, oo nga pala, no. Saglit lang din naman at pababalikin ko rin si Lily. Mahirap na. Malay natin kung may mga iniwan ding karunungang itim si Gladya dyan. Magandang gabi, Didoy. Magandang gabi rin, Mang Kanor. Ano mong sa atin? Gusto ko lang sana humingi ng tawad sa ginawa ko sa'yo. Wala na pala ako sa sarili ko simula nung nagtrabaho ako kay Gladys. Buti naman nagising na kayo sa katotohanan. At saka, buti na lang din, patay na ang amo ninyo. Alam ko na kayo ang tumapos sa kanya, Didoy. Kaya sana, tulungan niyo rin ako para malinis ng tuluyan ang mga kalat niya. Anong mga kalat ang tinutukoy ninyo, Mang Kanor? Ano kasi, may oras ba kayo ngayon? Baka pwedeng pumunta kayo sa bahay niya para makita ninyo. Sige. Tutulungan ka namin, Kanor, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Kakain ka ng pinatuyong mangga namin. Pagkatapos itatapos kita at oorasyonan. Mahirap na.
Gusto ko lang naman makasiguro na wala na talagang palipad hangin o masamang enerhiya dyan sa katawan mo. Sige po, walang problema. Kailan ba natin gagawin yan? Kayo na pa mismo? Wag naman ho ngayon, Mang Kanor. Kakauwi lang namin galing ospital eh. Papaghihingayin niya naman po kami. Oo nga naman, Mang Kanor. Pero natutuwa po ako dahil nagkusa kayong lumapit sa amin. Dahil yun ang tama at dapat kong gawin, Didoy. Kaysa naman magtiis ako na laging dilat sa gabi at parang lutang sa araw. Ayoko na magmamatay na parang baliw. Tama yan. Sa Biyernes, 6:00 ng hapon, ha? Pumunta ka rito. At gagawin na natin yung paglilinis sa'yo pagkatapos sa bahay naman ni Gladia. Walang pagdadalawang isip na pumayag siya. 3 araw bago ang araw na yon, inilaan muna namin ang bakanteng oras namin sa mga magulang ko na nagbabakasyon. Namasyal kami kasama sila. At pagsapit ng taktang araw, dumiretso kaagad kami sa bahay ni Gladys. Pagkatapos ng mga ritual kay Mang Kanor, nanlumo pa kami sa natuklasan sa isang parte ng bahay na parang underground. Baka isa sa mga ulo na to, yung mga namatay sa talayban namin doon. Nung nakaraang araw pa yun, di ba? Mas mabuti, paalam na muna natin sa mga pulis to. Imbis na galawin. Yung dalawa dyan, sila yung bangkay na nandun sa Talahiban. Naalala ko pa kasi ako mismo yung nagbitbit sa mga ulo nila nung araw na pinatay sila. Ano? At kayo rin po ba yung nagtapon ng mga bangkay? Oo, kasama ako. Anong gagawin ko, Aling Marta, Didoy? Ayokong makulong. Maawa naman kayo sa akin. Napakalaki pala ng partisipasyon mo sa pagpatay ni Gladys eh. Tapos imbis na lumayo ka dito ka pa talaga titira sa bahay niya. Pambihira ka Ganito naman. na lang, sandali. Mamili ka na lang, Mang Kanor. Mamumuhay ka ng simple sa ibang lugar o titira ka sa kulungan. Ayokong makulong, Didoy. Maawa naman kayo sa akin. Tulungan niyo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Dahil sa natuklasan namin at sa awa kay Mang Kanor, inilapit ko muna kay Papa ang problema. At ang naging solusyon niya, isasama si Mang Kanor sa Maynila bilang driver niya. Pero bago yon, kailangan niyang isuko ang sarili sa mga pulis, ihayag at ituro ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Gladys. Pati kami ay inimbestigahan din noon. Muntikan na ngang makasuhan si Lily kung hindi na ipakita ang medical records niya at kung hindi dahil sa tulong ng ninong kong pulis. Sa tindi ng tinamu niyang mga pinsala sa katawan, naniwala sila na hindi nga siya ang pumapatay. Iyon ay dahil na rin sa self-defense. Malaking bagay din ang testimonya ni Mang Kanor na sa likod ng napakagandang mukha ni Gladys, isang halimaw ang kanyang boss. Siya mismo ay naging saksi sa mga pagpatay nito. Ay, buti na lang talaga hindi tumakas si Mang Kanor, no? At mabuti na lang din, matapang ka, kayo ni Nanay Marta. Kasi kung hindi, sino makakaimbento ng may wagang mangga ninyo, di ba? Malamang, di pa tayo nagkakilala kung wala yun. Ikaw nga rin, napakatapang mo rin kaya. Simula na magkakilala tayo, kahit na may napansin ka ng kakaiba sa akin, saka sa mga ginagawa namin ni Nanay, pinupuntahan mo pa rin kami rito. Naalala mo yung pinaghakot kita ng mga banga? Oo nga, no. Alam mo, ikaw, porke talata mo nang may pagtingin ako sa'yo, inaabuso mo ako nun. Hoy, hindi pag-aabuso yun ah. Sinubukan ko lang talaga yung tatag ng dibdib mo. Saka yung lakas ng muscles mo. Napatunayan mo naman pala, di ba? Gusto mo, buhatin pa kita ngayon isang kamay lang, oh. Sira Ano? ulo. Wag na oy. Ako rin naman yung mahihirapan kapag nabalian ka eh. Pero ang gusto ko, buhatin mo ako palabas ng simbahan pagkatapos ng kasal natin ah. Uy, gusto mo talagang gawin ko yun? Oo. Ano kasi, si Nanay, ayaw niya dun sa pinili kong flat shoes para sa kasal. Dapat daw nakatakong ako para mas sexy daw. Hindi naman ako sanay mag-high heels, no? Kaya panigurado, naku, ika-ika lang ako maglakad nun. Kaya buhatin mo ako, ha? Naniwala ka naman kay Nanay. Hayaan mo, sige, akong bahala sa sapatos mo. Basta, ha? Sigurado ka dyan. Oo naman. Pagkatapos ng pinagdaanan natin sa mandarangkal na yon, lahat gagawin ko para sa'yo, mahal. Mhm. Kasi alam ko, ibibigay mo din naman lahat
ng meron ka para sa akin. Ikaw talaga? Nauwi sa lambingan ng araw na yon. Kung konserbatibo si Mama, mas lalo na si Lily. Nirerespeto ko naman siya dahil nga ron, mas lalo ko pa siyang minahal. 2 buwan nang makalipas, saka kami ikinasal sa simbahan. Binuhat ko pa rin siya noon palabas kahit naka-heels ang sapatos niya. At gaya nga ng hiling niya, binuhat ko siya palabas ng simbahan. Sa kasalukuyan, negosyo na ng pamilya namin. Hindi lang dried mangoes, kundi lahat ng may mangga na ingredients mula sa concentrated mango, mango ketchup at pickled mangoes. Kasama pa rin namin sa negosyo sina Tay Ipong at Ryan. At sa Maynila naman, si Mang Kanor ang in charge doon. Paminsan-minsan, nababalikan ang kwentong aswang at kababalaghan na naranasan namin noon. Kaya palagi rin kaming nagdarasal sa Panginoon Diyos. Nagpapasalamat, hindi lang sa mga biyayang ibinibigay, kundi sa halos pangalawang buhay na tinatamasan namin ngayon. Dito ko na lamang po tatapusin ang kwento ko, Miss Jem. Sana po ay pagpalain din kayo ni Sir Rendel. Pati na rin ang mga staff nyo sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Didoy. At ayun na nga ang kwento ni Didoy, mga kayangga. Yes, so happy ending, happy ending. As always, tayo ay happy ending, di ba? Kaya kung ano man ang inyong natutunan sa ating istorya, i-comment nyo lang yan sa baba. Or kung ano mang nakakatawa nyong experience habang nakikinig sa ating channel, i-share nyo na yan. At malay nyo, kayo na ang mapili nating susunod na Kayanggaw of the Day. Kaya naman patuloy na mag-LCSS, like, comment, share, and subscribe. Para magkita-kita po tayo sa susunod nating video. Paalam! Bye-bye! Paalam!